Mag-asawang 3 milyon ang utang. Mababayaran kaya? Asawang naakusahan ng rape. Ano ang epekto nito sa relasyon sa asawa? Mapaghihiwalay ba ng mga pagsubok ang pinagbuklod? Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Napapanood niyo pa rin kami mula dito sa Galilee Wonderland Resort dito sa Bustos, Bulacan. Katatapos lang ng Valentine's Day and love is still in the air. Ayun, tama ka dyan, Alex. Saan ba kayo nag-Valentine's ng iyong misis? I'm sure, having been happily married for quite some time, always special ang season na ito sa inyo. Well, napakabilis ng panahon. Dito na kayo may inabutan sa Galilee. Sa Wailing Wall, dito na kami nag-Valentine's. Wow. Ikaw, Felici, saan ba kayo nag-celebrate ni Doc Jojo? Siyempre sa malamig para may yakap, di ba? Sa Tagaytay. Pero alam mo, Alex, hindi naman bed of roses lagi ang marriage, di ba? Seasons change all the time and trials test the bond of even strong marriages. I agree completely, Felici. Ganyan ang nangyari sa pagsasama ni Jeline at ng kanyang asawa. One trial to another. Ano nangyari sa kanila? Panoorin natin ang kanilang kwento. Nagkabaon-baon po kami milyon-milyon sa pagkakautang. Yun na yung gusto kong sumuko na sa buhay ko na gusto ko na magpakamatay nun. Ang pagkabaon sa milyong pisong utang ng mag-asawang Jeline at Norvie ay mistulang naging bangungot sa kanilang pamilya. Magkatuwang sila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ang kanilang trendy t-shirts ay nakilala at pumatok sa merkado, kaya labis ang kanilang kaligayahan nang makamit ang kanilang mga pangarap. So 2003, may bahay na kami. 2004, may sakyan na kami. Kampante ka na sa buhay mo kasi akala mo nga puro pa-diretso na pataas na. Before kasi may bisyo yung asawa ko. Gumagastos talaga siya sa inuman ng malaking halaga. Mismanagement na din ang pagdating sa pag-handle. Unti-unting humina ang kanilang mga negosyo hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nasaid ang kanilang ipon at nalubog sila sa utang na halos 3 milyong piso ang halaga. Nalagay pa sa alanganin ang mga naipundar na bahay at sasakyan bilang bayad utang. Sunod-sunod na yung mga pumutok ng cheque namin, ganyan, tapos nasira na yung pangalan namin. Ang dami mong pera that time, tapos pag nawala na, parang wala na din ikaw kamag-anak, wala ka na rin kaibigan, wala ka na rin kapamilya. Niisip namin kung sino yung malalapitan namin, kung sino mauutangan, kung sino yung makakatulong sa amin that time. Talagang napakahirap. Nasa hopeless situation din kasi ako yung nakaranas na pinahiya talaga ng mga pinagkakautangan namin that time. Pinilit ko pa rin, naghanap ng way para makabangon kami. Pero wala na talaga. Nagbenta si Jeline ng bags na kalaunay naging daan para makarinig siya ng salita ng Diyos. Meron siya sa verse sa Bible na kinuwento about sa yung pinatigil ni Jesus yung bagyo sa lawa. Nung sinasabi ni Jesus doon sa dalawang na ang liit naman ng pananampalataya niyo. Sabi nga, alam niyo kasama niyo ako, di ba? Parang bakit kayo natatakot? Nung napakinggan ko yun, parang ako yung nasa senaryo na mas mataas pa sa akin yung bagyo ng buhay ko. Alam kong may Diyos, pero bakit natakot ako? Iyak ako na iyak habang ginawa niya. Hanggang sa, yun, nag-start na ako doon, nakilalanin talaga ang Panginoon. Sa paghihikayat ng nakilalang pastor, naengganyo si Jeline na magsimula ng Bible study sa kanilang tirahan kahit pa naging mailap ang asawa sa pagdalo nito. Ngunit muli silang nasubok nang ipagbuntis ni Jeline ang kanilang ikatlong anak, lalo na't kritikal ang kondisyon nito. Diba, sobrang depressed ko nga noon, sobrang stress. So, dinudugo ako noon. Ang findings ng doktor sa akin is kailangan ko na daw raspahin. Kasi palaglag na daw yung fetus ko. Hindi sa natatakot ako raspahin. Natatakot ako that time na kung magkano yung babayaran ko. Kasi, diba, baon nga ako milyon-milyon sa pagkakautang. Saan pa ako kukuha ng ipambabayad ko sa ospital? Pag uwi ko, doon ko kinausap ang Panginoon. Sabi ko sa Lord, Lord, sugo na po ako.
Bahayin niyo lang po yung anak ko. Kakayanin ko po kahit anong pagsubok yung pagdadaanan ko. Gusto ko po makita yung anak ko. Tapos nung gabi na yon, after ko sumurrender sa Panginoon, hindi na ako dinugo. Yun yung time na kauna-unahang panalangin ko at kauna-unahang pag-surrender ko ng buhay ko sa Panginoon. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin nang maayos niyang nailuwal ang kanyang anak. Nagpatuloy si Jeline sa pagdalo sa Christian service hanggang sa siya'y lumalim sa kanyang relasyon sa Panginoon. Pero nasubok muli ang pananampalataya ni Jeline nang malaman niyang nahulog sa tukso si Norvie. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding lamat ang kanilang pagsasama. Sobrang sakit kasi hindi mo na-expect eh. Pinagsisisihan ko talaga kasi yung pamilya na pinangarap ko, di ba, sa isang iglap is mawawala. Nag-decide ako na doon ko na talaga hanapin yung totoong Panginoon na sinasabi sa akin ng aking asawa. Halos 2 taon ko siyang pinag-pray talaga. Siyempre, nandun na yung pagpapatawad. Nung oras na yon na pinatawad ako ng asawa ko, doon ako nag-church. So pagpasok ko, kumakanta yung pangako mo na kanta. Sabi ng Panginoon, panghahawakan ko ang mga pangako mo. So tulo ng tulo yung luha ko that time. Parang niyayakap ako ng Lord na sabi niya, anak, kung hindi mo na kaya, ibigay mo na sa akin, di ba? So that time, parang naman akong bata na, sige, pinibigay ko na sa'yo, pinagpapaubaya ko na sa'yo lahat. Nang manatiling tapat sina Jeline at Norvie sa Panginoon at sa isa't isa, natamasa nila ang mas matiwasay na pagsasama ng kanilang pamilya. Nagtulungan ang mag-asawa na maiahon muli ang kanilang pamilya. Hindi naman sila binigo ng Diyos nang magkaroon ng malaking order sa kanilang produkto. Dahil dito, nabayaran nila ang kanilang utang sa loob lang ng 2 taon. Matapos ang 4 na taon, nakapagpundar sila ng sarili nilang patahian. Nakapagpatayo rin ng food park business na may 3 ng branches ang mag-asawa. Hindi sapat yung salitang salamat, Panginoon. Hindi ko kayang suklian yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa amin. Hindi lang abundant blessing ang binibigay sa amin. Isa pa yung isang privilege na makapag-share ng gospel sa iba. Talagang buhay ang Diyos natin. Ang ating Panginoong Jesus na may kakayanang bumago ng buhay na akala mo wala kang pag-asa. Pero pagdating sa ating Panginoon, punong-puno ng pag-asa. Grabe, Alex. Di ba may saying na, it gets darkest before dawn. So yung pinagdaanan nila Jeline, di ba parang patindi yung pagsubok niya bago niya naranasan ang deliverance and rescue of God. Grabe. Pero yung babae, matindi. Matindi yung faith niya, hindi siya bumigay. Kadalasan, babae yung nagkaan. Parang nakikita ko lang, no? What an incredible story of true love. Jeline depended fully on God, despite the challenges and trials she experienced. And look what happened. Reconciliation and blessings. You know what the Bible says about marriage? In Genesis 2:18, in the Amplified Version, it says, now the Lord God said, it is not good, beneficial for the man to be alone. I will make him a helper, one who balances him, a counterpart who is suitable and complementary for him. God designed marriage to be a partnership. And in Jeline's case, God used her as a guiding light to a husband who lost his path. And if you are in a marriage that needs help, the first step to recovery is surrendering to the Lord Jesus Christ our life. Without Jesus, our marriage will not have guidance and protection that only comes from knowing the one who designed it. Let me pray this prayer of accepting Jesus into your life. Tayo manalangin. Heavenly Father, you are the God of relationships. Marriage is your idea, Panginoon. And we come to you right now and we confess, Lord, that we need you. Kailangan po namin kayo sa aming marriage, Lord. Alam mo ang aming pinagdadaanan, Panginoon. And right now, humihingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan, Panginoon, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon.
Father, salamat at pinakita mo ang iyong pagmamahal para sa amin, your unconditional love, Lord, when you came to pay for all our sins on the cross. So right now, Father, sinusuko namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Please be our Savior. Please be our Lord. At mula ngayon, Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, guide us, Father, in the right way, Lord. Pakita mo sa amin kung paano namin ma-enjoy ang aming pag-aasawa the way you designed it. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Right after these reminders, we will have Jeline on the set. Siguradong gusto ninyong malaman ang mga huling kaganapan sa kanyang buhay. So stay with us. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pang itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Sige. Excuse me, Rito. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rito, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Maginhawang buhay, Si Lord pa lang siya ang kayamanan ng ating buhay. maayos na kalusugan, Kahit anong imposible na karamdaman, talagang kayang pagalingin ni God. magandang kinabukasan. He is faithful. Kasi hindi niya ako iniwan sa journey ko. Tanggapin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessings. Imain mo na! Live TV special mula February 19 hanggang March 1, 12 midnight sa GMA. Welcome back to the show. Like what we promised earlier, kasama natin dito si Jeline. Welcome to the 700 Club Ay, Asia. magandang gabi po. Yes, welcome, sir. Jeline. Magandang gabi din po. Grabe yung testimony ni God sa buhay ninyo. Opo, ma'am. No, Jeline, can you share with us today, what changes have happened in your business since you shared the story in our show? Apo, nung na-airy po ang aming Church of Life story dito sa 700 Club, nung February 3, 2023, yon. Ganun pa man, merong mas magandang ginawa ang Panginoon pa sa amin this year, 2024. Nung time po na yung bag manufacturing namin, di ba, nakwento ko po doon na na-down kami, nalugi kami. Pero now, may panibagong mga open doors ang Panginoon. Blessing you, open doors ang blessing ang Panginoon sa amin. At yung aming pong restaurant, yan, dati, Lisam Gipsal lang po ang aming ino-offer that time. Pero itong 2024, ang Panginoon ay talagang nandun. Talagang ibinless pa kami ng mas higit pa dito sa 2024 na to. Dahil ngayon po, nag-offer po kami ng ali lechon. Yan. Opo. Yan. Nag-diversify dati po, na. opo. Dati po, 100 packs lang kinikater ng restaurant. But now, we can cater 500 packs na customers namin. Yan. Kaya itong year na to, talagang sobrang na-amaze po talaga kami sa Panginoon. After ng mga testing and trials na pinagdaanan namin mag-asawa. Walang katapusang multiplication. Opo. Siyempre ako, ang gusto ko na mamalaman, Jeline, how do you balance your business also at the same time, di ba, yan, sa marriage ninyo? Dahil yung business, it takes most of your time right now, di ba? So, paano mo nasusubaybayan yun? Ayan po, ganun pa man po, hindi po naging hadlang yung aming business sa relationship namin mag-asawa. Kasi lagi po kaming tandem mag-asawa sa business. So, kung nasan yung isa, nandun din po ako. So, ganun po kami ka-handle mag-asawa. Hindi mo na siya inaalis sa tingin mo. Opo. Tapos talagang kung siya nasa management, ako naman nasa marketing
marketing field. Oo. Yan. Suitable helper talaga Opo, si Jillian. Sobrang tandem po talaga kami. Oo. Lalo na nung nasa center namin si Lord. Oo. Mas malaki pa po talaga yung pinagbago namin mag-asawa. Ayan, siguro I will follow-up question lang, no? Since you've gone through trials in your marriage, di ba? Opo. Anong masishare mo na you think is key to a successful marriage? Yan, sabi ko nga kanina, napanood niyo yung nangyari sa aming mag-asawa. So, after po nung pagsubok na pinagdaanan namin mag-asawa, doon mai-advise ko sa maraming couples na naghahanap ng kung paano magiging successful ang iyong marriage. Alam niyo ba, ang ginawa lang namin mag-asawa, naging center lang namin si Lord Jesus sa aming relationship. Doon, nabago lahat. So, dati, maraming kaming mga pagtatalo. Unlike ngayon, talagang yung solusyon ang hinahanap namin agad. Tapos, mas naging intimate yung aming relationship. Mas lalong lumalim. Dahil si Lord na yung nasa sentro nito. Sabi nga nila, a cord of three is not easily broken. Opo, Diba? tama po kayo dyan. Yan. Tama po kayo. Thank you so much, Jillian, for sharing Thank your you time din with po, us. Pastor. Maraming salamat. Invite mo na yung mga viewers natin to visit your restaurant here in Bustos, Bulacan. Opo, yan. Ini-invite ko po kayo sa Banchetto de Bustos, unlimited lechon plus unlimited buffet, eat all you can. For only 369 pesos, lahat ay makakain nyo sa na buffet area namin. At talaga naman pong sulit na sulit ang inyong kakainin. At doon para po makita nyo kung gaano ang Panginoon ay paano kami ibinless after namin tanggapin siya. At the same time, sumunod sa Kanya. Wow. Ganun pa man, ini-invite ko po kayo muli na pumunta dito sa aming restaurant, sa Banchetto de Bustos. Unlimited buffet, eat all you can, araw-araw, unli lechon po. Oh, wow. Alex, punta na tayo. Thank you so much, for being here, Jillian. Yeah, so much. Thank you. It's so inspiring to hear from you. I'm sure a lot of our viewers were inspired. Okay, so don't go away. We will be right back after this break. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Puro anak ko lang nasa isip ko kung paano ko siya pasisiyahin. Yung Panginoon, on and off siya sa amin. Wala akong problema. Isang gawa ko lang, nakukuha ko lahat. Ang di nila inakala, magsisimula ang pagbabago sa kanilang buhay nang dahil sa isang katok. Nakinig ako ng mga share niya. Tapos yung time rin na yun, tinanggap ko ang Panginoon. Noong time na yun, hindi ko siya pinapansin. Para sa akin kasi nun, perfect na kasi yung buhay ko. Kaya hindi ko siya naisip. Hindi ko naisip pa ka ng Diyos nun. Ang naturingang perpektong buhay ni Jodison at Catherine, sinubok ng pagkakataon. Jodison, bigla na lang dinampot ang asawa ko ng mga pulis para arestuhin. Na wala kaming tanggap na kahit nung sabina. Wala kaming nalaman. Pagdating ko doon, hindi ko alam na ikukulong pala ako. Na may kaso daw ako na 2 counts of rape. Laking gulat namin nung time na yun kasi yung nagkaso pa sa akin nun, malapit pa sa amin. Hindi ko inaasahan na ganun ang gagawin niya sa akin. Kasi maayos naman ang pinakita namin sa kanya. Lahat ng pangangailangan niya na i-provide namin kahit hindi namin siya kadugo. Napanood na taon na sinasabi na ni-rape siya. Noong time na yun na asawa ko nasa Cavite, ako naman tsaka yung kasama na nagreklam sa asawa ko. Magkasama kami sa bahay noon. Asawa ko hindi siya umuuwi. Sa loob ng piitan,
Wala pa akong 5 minutes ang una kong hinanap Bible. Doon kami nagsimula, nag-share ako ng Word of God. Una, sa besang araw lang, hanggang sa naging twice a day, hanggang sa naging 3 times a day. Siyempre, hindi naman pa pwedeng buong araw ka nagsasalita ng Word of God. Hanggang sa natuto akong gumawa ng mga bags. Isa siyang bag na ginawa sa beads. Yan po yung livelihood program namin sa loob ng BJMP. Ngunit bilang tao, hindi nakatakas si Jodison na mabalot ng lungkot sa gitna ng mga pangyayari. Kaya lang napakasakit sa aming mag-asawa na pag may okasyon ng anak ko, nawala siya doon. Katulad nag-recognition ng anak ko, ang ginawa ko lang para maramdaman ng asawa ko yung presence niya na nandun din siya at sumusuporta sa anak ko. Tinanaw ko yung anak ko sa labas ng kulungan. Hindi ko napigilan sa sarili ko, umiyak ako nun. Pati asawa ko nun, iyak ng iyak. Kapalit ng kalayaan ni Jodison, malaking halaga ng pera ang hinihingi ng pamilyang nag-akusa. Mas bumigat pa ang pasanin ni Catherine nang maloko at magbigay siya ng 100,000 piso sa budol-budol gang. Halos gusto ko na mamatay sa hirap. Upos na sa kakayahang isalba ang pamilya, ang tanging nagawa ng mag-asawa ay ang manalangin at umasang langit ang magbigay ng hustisya sa pag-uusig na naranasan nila. Inalis ni Lord yung pain na nararanasan ko. Kaya sobrang pasalamat ko ng time na yun na kada hearing namin, hindi dumarating ang complainant namin. Nakatatlong hearing kami na hindi siya dumating. Hanggang sa ikatlong hearing, na-dismiss yung kaso ng asawa ko. Hindi namin kailangan maglabas ng napakalaking pera. Sa paglaya ni Jodison, kasalatan naman ang hinarap ng pamilya dahil sa mga perang nawala sa kanila. Dito, minsan pa nilang nakita ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa kanilang buhay. Wala na kami panggastos ng araw na yon. Nagdasal kami mag-asawa. Isang matinding himala yung ginawa ni God. Nakabatok sa bahay namin yung isang kapatid kong lalaki na talagang never kami magkasundo. Kinamusta ako. Binili niya yung isang aso namin na talagang pinaramdam lalo niya sa akin. Na yung imposibleng bagay na kaya niyang gawin posible. Noong time na yung binigyan kami ni God ng pagkakataon na magkasundo kami magkapatid. Unti-unti ring pinagpala ng Panginoon ang pagsisikap nila sa kanilang hanap buhay at muli silang nakaangat sa buhay. Ngayon, mas naunawaan nila ang sinasaad ng Biblia sa Hebrews 13:16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Kaya naman sa halip na pamilya lamang nila ang makinabang, ibinabahagi nila sa iba lahat ng meron sila, di lamang sa material na bagay, ngunit maging sa mga natutunan sa buhay. Pinagpatuloy ko po yung jail ministry. Nagpapapiding rin po kami sa mga jail. Sa mga school, nagpipiding rin po kami. Lahat po ng biyaya na binibigay ng Panginoon na sobra, ibinabalik ko po rin yung lahat sa Kanya. Tapos may mga estudyante po tayo na sinusuportahan ngayon. Nung nakalaya po ako, pinagpatuloy ko po yung paggagawa ng bag. Hanggang ngayon po, tinuturo ko yan sa mga kliyente ko, sa mga nakakasalamuha ko. Ginagawa namin livelihood. Yung pagtuturo ko po ng paggawa ng bag, libre po siya. Matagumpay ngang nalampasan ni na Jodison at Catherine ang apoy ng pagsubok sa kanilang buhay kung saan natagpuan nila ang tunay na gintong yaman. Pagtiwalaan niyo si God, totoo siya. Baliwala ang buhay kung wala ang Panginoon sa puso mo. Alam mo, Alex, ang isang kahanga-hanga dun sa situation is the fact that Catherine was supportive of Jodison all the way, di ba? Parang she stayed, di ba? Malaking bagay yun. Oo, kasi siyempre, di ba, parang narinig natin, parang siyang na-frame up, no? Kaya napalaya, no? Pero just the same, to be dragged into such case, siyempre yung reputation mo napaka-bigat. So parang na-carry nilang dalawa. Hindi sila bumitaw, di ba? At saka palagay ko, yung nabanggit din doon sa finances, mabigat din yun eh. Baka, you know, yun lang. Kumbaga sa strain, no? Yung
parang mabigat yun eh. Parang yung line parang mapapatid sa bigat, bigat ng mga pinagdaan. Bakit ba yung topic na yan is always one of the major reasons why couples end up, you know? Kasi nga kailangan, pagdating sa pera, hindi rin kanya-kanya yan eh. Diba? One pot. Oo. It's either... Transparency. In my case, alam ko mas magaling yung wife ko mag-handle sa finances, so I let her. Pero, it doesn't mean na she doesn't report to me kung ano yung takbo ng ano, di ba? Otherwise, ibig sabihin, bayad na lang ako ng bayad, hindi ko alam. So talagang kailangan transparent. At kailangan you have to treat each other like your teammates. Yeah. Hindi kayo Talaga. enemies, di ba? Otherwise, sisihan yan eh. Diba? That's right. Like what happened to Jodison, God can restore your life, whatever the challenges you're facing. Do you need a miracle in your life? Let's pray and ask the Lord to intervene. Father God, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon, sapagkat tunay na meron po kaming matatakbuhan. Every time, Lord God, nagkakaroon po ng struggles, Lord, nagkakaroon po ng conflicts sa mag-asawa. Lord, sa totoo lang, alam naman namin po ang gagawin, Panginoon. But sometimes, our emotions get the better of us, Lord. And because of pride also, Lord, ay parang minsan walang gustong magpatalo. That's why, Lord, we need you. We need you to be in the center of this marriage, Lord. And Lord, we just ask that you would teach us to humble ourselves, Lord God, to accept the differences, or even, Lord God, yung mga pagkakamali ng isa't isa. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay nga na kung wala ka, Panginoon, ang mag-asawa ay hindi masusustain, Lord God. Yes, Lord. So I just pray, Lord God, for any broken marriages, Lord God. Just, I pray that you would intervene right now, and I declare restoration. Restore that marriage, Lord God, that is being shaky right now, in the name of Jesus. Yes, Lord, just remind them that they have a covenant, Lord, before you. Sumumpa po sila sa silang dalawa sa inyong harapan. And Lord, if they honor these marriages, Lord God, you can work effectively in them, especially if they surrender their pride, Lord God. It's not about a competition, but it's about being a team, being one with you at the center. In Jesus' name. Amen, amen. You know, Alex, there is somebody watching us right now. It's a husband who is caught in adultery. And the Lord is giving you the grace to turn away, to cut relationship with this person. And the Lord is giving you the strength right now. And you know, He is also assuring you that He does not condemn you. All you have to do is to come to Him, seek forgiveness. And the Lord said, if we confess, He is faithful and just to forgive you. He's giving you the grace to be free from this adulterous relationship. Receive that in the name of Jesus. Amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Ang pagsasama ng mag-asawa ay pinagbuklod ng Panginoon. Disenyo ito na hinulma niya upang tayo ay mamuhay ng may tamang direksyon at gabay. Sa Mateo 19:4-6, sinabi ni Jesucristo, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marriage is truly a blessing when we allow Jesus to be front and center of it. Keep on loving and keep on forgiving. Amen. Thanks for joining in this episode of the 700 Club Asia. Join us again next week for another episode filled with hope and encouragement.
From Galilee Wonderland here in Bustos, Bulacan, we want to say God bless you and keep you safe. See you next time.